Guess who's back to react? Andito tayo ngayon sa delayed reaction. At ang aking gagawan ng reaction video ay ang Flip Top Jonas versus MP3. Ayan, so nangyari din to ng second sight. Bago ko simulan, shoutout muna sa CompBuds Computer Center sa Balanga, Bataan. Check out niyo yan. Hanap kayo ng supplier ng computer parts, accessories. Marami dyan. So, shout out sa ating kapatid na si Christian Del Flores. Alright. Huwag natin patagalin. Simulan na natin to. Jonas versus MP3. Come on. Cointos pero ay wala na palang cointos. Pinag-usapan na ni Jonas at MP3. Mauna daw si MP3. Pakinggan natin. Unang banat, second side 15. MP3. 10 years ago, Nauna si MP3. na-inspira akong bumatel dahil napanood ko si Sak Maestro. Kaya naging pangarap to. At nung Gubat 11, siya yung main event sa pinakaunang laban ko. Kaya nung lumabas yung poster, tangina, sinong mag-aakala ng ganto? Ang dahilan kung ba't ko to ginagawa na sa baba na ng pangalan ko. Parang sa poster siguro yun, ano? Yung poster ng second sight. Since yung pangalan siguro ni Jonas tsaka ni MP3. Mataas. Isa kay Sak Maestro. Oo. Kaysa sa laban ni Sak Maestro tsaka Shaboy. Parang isa sa parang ano tayo, primera siguro nila ni ano, ni Enigma, yung laban nila Shaboy pala. Shaboy tsaka Sak Maestro. Para siyempre pampagana sa tao, isalangan natin sa buhay. Tapos ginamit na kaagad ni MP3 na angle yun. Kaso walang dating, di ba? Kasi Maestro. Binanggit niya siguro, iniisip niya gagamitin niya si Sak Maestro, papahiyaw yung mga tao. Kaso wala eh. Si Jonas kasi kalaban mo eh. Hindi pwede yung mga ganun-ganun para na indirect eh. Kung hindi mo pupuruhan si Jonas, parang walang talab na rin sa tao eh. Dahil sa'yo. Salamat, Dahil Jo. sa'yo. Pero de. Okay. Ipapakita ko nga di ako ngayon maaapi. Pagkablaw tong idol nyo ay hahandusay sa tabi. Pagkatapos nun sa Mick and Chill ang kanyang lamay mga pre. Para tipid kasi si Mot daw nanlilibre ng kape. So, yung angle na pinangatake niya dito, kung tama intindi ko, is para patayin si Jonas. Siyempre pagka namatay, pagkakapihan, parang ganon. Tapos Mick and Chill binanggit niya kasi ang may-ari ng Mickly Clothing si Mot. Tapos si Mot ay may issue na nanlilibre daw ng kape. Ang may babae na issue. Yun. Tingin ko yun. Hindi ako sure sa issue na yan eh. Pero tignan natin kung may payoff ba yan o yun na yun, no? Medyo indirect na naman kay Jonas. Parang mas nagmukhang accessory si Jonas eh. Kasi pinatay niya nga si Jonas pero ang tinitira niya pa rin si Mot. Parang gano'n sa akin. Ano? Manlalait ka na naman ng itsura? Yan ba yung strat ngayong gabi? Kesyo mukha akong ganyan, mukhang ulul mo ka ba akong may pake? Ang ironic lang kasi na manggagaling sa kanya yung ganong klaseng mga angle. As if di siya banlag, tsaka pandak na nalaglagan ng pustiso habang bumabatel. Sabi mo nung ginawa ng Diyos si Plasma, di siya nilagyan ng puwet? Napaka-OA ni Tanga. Parehas lang kayong mukhang ginawa ng Diyos nung nag-OJT pa siya. Nanlalait ng Walang siguro choice of words or yung arrangement lang ng kanyang tinira niya na si Plasma kesyo walang puwet. Tapos Jonas din daw, ginawa lang din ng Diyos na gano'n, nag-o-OJT pa lang. Di ba siyempre pag OJT minsan ang dating eh. So, naintindihan ko yung punto ni MP3.
Siguro dahil second, hindi niya naman primary dialect talaga or language yung Tagalog. Kaya kudos pa rin kasi Bisaya yan yun lang 'no. Medyo hindi niya miscalculation siguro sa crowd kasi siyempre ano 'to, second sight sa Manila 'to. Ayun, tuloy tayo. Diferensya yung may diferensya. Ang ironic malala, parang DDS na sinisisi si BBM kung ba't palpak ating bansa. Pero ganyan talaga pag Joker, Political. nagmumukhang impressive kahit petiks lang yung bara. Pag kami nagbitaw ng mukha kang Aerox na matte black, puta, sa tingin nyo ba gagana? Si Fruz, mukhang Aerox na matte black kasi maitim. Yan lang ba yung pinupuna? Pwes tingin ko sa'yo mukha kang e-bike, wala kang binubuga. Oh, yun. Kasi okay lang daw walang kwenta basta may pera. Maganda yung linya ni MP3 na yun. Mukha kang kasi nga daw si Cruz. Kino-compare ni MP3 si Jonas sa kumbaga ginagamit niya yung panlalait ni Jonas. Tapos nilalait niya rin si Jonas the same way ng panlalait ni Jonas, no? Kung paano niya binibuild yung panlalait niya. Cruz ay mukhang Aerox na matte black, si Jonas naman daw ay mukhang e-bike. Pero dahil wala kang ibubuga, parang nilalagyan niya ng lahat. Ganda nun. Kaso kinulugan lang siya ng tao kasi nga, walang paano ba yung setup niya parang hindi hindi na maayos yung mga nauna niyang linya. Pero may mga nag-react na tao kasi maganda yung linya niya na yun. E-bike na walang buga kasi hindi naman bumubuga yung e-bike ng uso. Yan lang ba yung pinupuna? Pwes tingin ko sa'yo mukha kang e-bike, wala kang binubuga. Kasi okay lang daw walang kwenta basta may pera. Nung laban nila ni Sir D, anong kanyang kinakapitan? Pwes ito sampal na malapitan ng matauhan ka kaibigan. Kasi di ba ayaw mong makumpara kay Sinyo? Pwes mukhang di malayo ang pagitan. Mga nagyayabang ng pasarapan kasi iwan sa pagalingan. Oh. Maayos yung sulat niya halfway pero nakaka 2 minutes na rin siya. Pero maganda yung linya niya na yon, no? Kasi nagsabi si Sinyo na nasa pagalingan ka pa rin, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero parang binalik niya yon kay Sinyo, no? Binalik niya, tawag dito, pinagyayabang na lang yung pasarapan kasi hindi kaya sumabay sa pagalingan. Yun. Maganda yung kanyang maganda yung sulat niya na yon, yung plot niya. Kaso hindi nga lang patama kay Jonas. Parang padaplis lang parang sa akin ngayon parang puro padaplis lang siya kay Jonas Kasi ang inaano ni Jonas ay ang tinitira ni MP3 yung mga parang accessories or surroundings pa lang ni Jonas. Wala pa siyang masyadong tira na puro. Konti pa lang siguro yung sa banlag na mali yung pagkakagawa. Saka yung sa e-bike. Though hinugot niya pa rin yun from the rounds laban kay Cruz. Yun. Proceed. Me, I won't step aside, I'll testify, mas recognize ka pa, but I'm not petrified sa petty lines, I'm ready by tara. Sambol. Kaya banlag, you better set your sights sa left and right, tanga. Ika'y iwan sa second sight, kahit may second sight ka pa. Kaya nas, wag kang magangasa, Yun yung hindi ako sure Sa banlag ba, kung ang banlag ba, doble rin ba ang nakikita o malabo lang? Kasi definitely sa duling, nagdodoble yung kita ng duling. Kasi nagko-crossover yung side nila. Sa banlag kaya dalawa rin ba yun? Tapos, ginamit niya yon, no? Yung sa banlag is second sight kahit may second sight ka pa. Kasi binabansagan ding duling si Jonas Kahit may second sight ka pa, ang maiiwan ka dito sa second sight yung event. Okay din yun yung build up niya. Yun, medyo tinulugan ng tao pero para sa akin magandang sulat. Proceed.
Pinipilit mo na mas, mukhang malakas na gimmick di kita kaklase ba yung antas mas didiin itong ampas at mapapascratch ka parang sige Brad, wala kang binakbat. Di ko hinangad na maging ikaw pas. Kung alipin ka ng masa, sige palakpak. Manatili ka ng wakang ina masaklap. Pero sige na lang repa. Kung sa kwela ka na mas naging mabeta, di ka win mo pa. Walang kweta mga pesa gaya-gaya na ideya. Ginawa na nilang meta, yan ang technique niya. Pues eto, kabit-kabit na speed. Pinapakitahan para bang ako ang mentor niya. Kaya di ako takot sa second bong site tonight. Kahit bumwel na papalentong ka. Yung rap skills niya, yung last na ano niya, parang sinabi niya na ano, mas magaling, parang yun yung sa mentor, no, kaya niyang pasikat, kaya niyang i-showcase yung skill niya. Kaso, again, medyo tinulugan kasi, ewan ko, pangit na naman ba yung audio, pero I doubt naman na pangit na yung ay may pangit pa rin yung audio niyan. Tinulugan lang siguro siya dahil sa MP3 siya. Well, anyways, ayun, yun na ba? Round 1 yung meron pa. Oh, Kuya Flick, Ay, okay ba yun? pinapang- Okay yun. Yun si Click G ba yun? Oh, Kuya Flick, okay ba yun? Okay yun. Si Click. Kaya kung style clash yung hinahanap, yung Kung hindi si MP3 yung gumawa ng Kuya Click, okay ba yun? Tingin ko, tingin ko may ano siya may dating. Pero si MP3 wala siyang, nawawala ng dating sa kanya yung anong adlib, yung ibang mga linya. Kasi si MP3 siya, parang nagkaroon na siya ng nagkaroon na siya ng aura. Nagkaroon siya ng aura na parang inaabangan pero hindi na pinapalakpakan. Kasi nga, naging frowned upon yung ginawa kasi niya na binoto niya si Van. Yung luto na ano. So parang yan, dumami nga daw yung kasi dumami yung haters niya, di ba nakalaban niya pa. So, yung mga ginagawa na siya ngayon, nag-rap skill siya, hindi ganun ka-garbo yung palakpak, nag-yehey, may mga taong nag-applause, pero parang bitin. Parang supposedly may ilalakas pa yun. Medyo nagiging reserved yung mga taong nanonood. Kasi si MP3 siya, nagkaroon na siya ng ganong aura. Yon lang. Titingnan natin. Tuloy natin. okay yun. Kaya kung style clash yung hinahanap, yung dala ko pang balagbagan. Kahit bumuka yung third eye ko, di niya ako kayang pakitaan. Kaya fuck second sight. Boss, palitan mo yung pangalan. Ngayong asintado yung kalaban, isang sight lang ang kailangan. Alright. Ayun, no? Siguro nasabi ko na kanina, okay yung rounds ni MP3. Meron lang siyang, round 1 ni MP3, meron lang siyang mga, siguro yun nga, arrangement, no? Ng words, arrangement ng pagkakabuo niya ng niya, yung plot ng kanyang, ano ba tawag yun? Ng sulat niya, nung round 1 niya, yung schemes niya okay, yung lalo na nag-rap skill siya, nagpakita siya ng flow. May mga stutter, sayang. Hindi niya nabuhat yung crowd. Hindi niya yung piyok niya, wala, given na yan. Talagang, talaga menos talaga yun pagka may konting piyok. Boses niya na rin kasi yun. So, okay siya. Abangan ko muna tong rounds ni Jonas. Tignan natin para magkaroon ako ng comparison. Maganda yung round ni MP3. Nabitin lang ako ng konti. Sit tayo kay Jonas. Round 1. Asintado raw, yawa. Yung 8 lines niyang pang-umpisa kay Mot pa tumama. Paano Ayan. asintado? Ang inang tong tarantado. Maganda yung rebat na yun kasi tinulugan. Kaya, totoo naman yung first 8 lines niya, di ba, nabantayan natin kanina yung kape. Ganda ng pagkakapost ko. Parang iiiri si Jonas,
Ang iri naman diyan. Ganyan pala bumatel si Boss Jonas, ay medyo natatay. Gandang-ganda nung rebat niya. Okey sa'kin yung rebat niya na yun, top tier. Game. Ay, May kinat pala. kamusta? Judge na tanga. Eh, Kilala mo ba kaharap mo ngayon? Isa sa respetadong hurado na matalino magdesisyon. context lang, ano, siguro mga hindi nakakapanood, I doubt, pero alam naman natin na si Jonas, pagka naging hurado, bumabase lang sa pakikisama. O maraming kaibigan na battle MC. Wala akong pakisagaling. Sa lupit. Hindi ako dyan nagre-rate. Kasi ang judges na mahusay ay lumalagay sa safe. Ikaw, tanga-tanga ka eh. Ano, kita mo yung mga mabababaw lang ni Jonas. Kahit sabihin mo na joke yun, talagang matatawa yung mga tao. Pero, ano yun tingin ko, hindi pa nga todo ni Jonas na ano yun eh. Pero may napapareact siya mga tao. Unlike nung kay MP3 kanina na magaganda yung sulat niya, kaso tinutulugan siya. Yun nga, kasi nga may aura na si MP3 nung ganon, inaabangan pero hindi pinapalakpakan. Si Jonas naman, talagang crowd favorite na siya. Kasi, ano siya, darling of the crowd si Jonas magaling siya sa tao kaya niyang, tsaka entertainer talaga si Jonas. Napapanood ko sa mga past battles niya before. Entertainer talaga si Jonas. Yun naman yung aura niya. Medyo lugi talaga si MP. Sukol. Bobo ka maghurado. Pati sa pag-iisip. Tinulongges ka ng in-check. Pumayag ka mag-judge, alam mo kasali ka sa naganap na tournament. Pero wala raw nangyaring lutuan. Wala talaga. Si Enigma, hindi yan manloloko. Kita nyo sa Cebu ginanap. Bisaya si Van. Bisaya si MP3. O di ba linis ng pagkakabobo? Alam mo sa nangyaring yun kung anong pinaka nakakatawa? Gumawa ng mahabang post si Arik para lang sabihin hindi ka tanga. Huwag mo pakialam. Kilala natin si Enigma. Respeto Pag sa hindi judges. totoo ang paratang, Respeto daw sa judges, sabi ni Enigma. So, parang ang dami talaga naging bashers ni MP3 that from that day on, nung nilabas yung battle ni Strictly versus Ban. Inuyog talaga si MP. Yan. Yun yung tinitira ni Jonas. Medyo sapol si MP3, pero ang accessories ni Jonas dito is si Enigma. yan ay tahimik lang talaga. Atin si Enigma. Pag hindi totoo ang paratang, yan ay tahimik lang talaga. Kaso sobrang bobo mo, kulang na lang gumawa siya ng kanta. Ba't kasi eto pinag-judge mo? Di ka man lang ba nag-doubt? Mukhang kahit manood lang to, mukhang bobo rin to mag-crowd. Alam mo? Simple lang. Kahit sa MP3, nakatawa. Perwisyo ka, MP3. Ang ina mo, 46 lang butas niya sa mukha dahil sa'yo naging 50. Ba't eto nilaban mo sa akin? Wala ka na bang ibang mahain? Kayang-kaya tong kawawain ng mga nagsasalitang pagkain. Hoy, saging ako. Huwag mo naman akong tsupain. Yun, choice of words, choice of topic, ano ba yun? Ano to, yung yung galaw ng katawan, yan, yung galaw ng katawan niya, yan, body language. So, ano si Jonas talagang may aura talaga, entertainer na aura talaga. Tanginang MP3 to kung ano-ano hinahal. Pasok na pasok yung aura niya na yun para sa rap battle. Or yung entertainer aura niya is jive para sa rap battle. Pag Tanginang MP3 to kung ano-ano hinahalay.
Pag nakakita to ng bakery, kakantot din to ng tinapay. Hindi, yung mga ganyang kantot-kantot saging gas-gas na yan na ang gulo. Ang gusto kong pagtripan ay ang mukha mong magulo. Hoy, rapper na walang baba. Yung mukha mo tol ang sagwana. Lahat ng picture mo kay Ma'am Ninya parang photoshoot ng iguana. Pero yung mga ganyang hilat siya, puta safe yan sa holdapan. Kasi kahit ako yung holdapper, ang hirap mong tutukan. Tang inang MP3 to, nakakalito yung leeg. Ikaw lang ang kilala kong tao na hanggang dito yung dibdib. Ba't ba ganyan yung neck mo? Ang taba na sobrang haba. Pag sinaksak kita sa legs, sa leeg pa rin yung tama. Ano nga kala mo, seseryosohin kita? Ulul, hindi ka importanteng MC, kaya huwag kang umastang parang gold. Pukin ang inang MP3, lagayan lang kita ng bold. Dati may mga MP3, MP4 players kasi na parang storage device na din siya. Sasaksak mo sa computer, pwede ka siyempre, MP3 files, MP4 files. Sabi niya, lagayan lang kita ng bold. Pwede kang maglagay ng mga kwento lang yun kwento lang yun. Wala tayong gano'n. Yan. MP3, lagayan lang kita ng bold. Yun yung reference ni Jonas. Pukin ang inang MP3, lagayan lang kita ng bold. Ang ina mo, kaya MP3 yung bad trip ko, huwag mong sagarin. Kasi kaya kitang iswap sa my phone sa mga kakilala kong Muslim. Sino nakaisip ng rap name mo? Kasi pare, di okay. MP3, ganito itsura, putang ina mo kang SKK. SKK. Sayang, hindi. Okay yung okay yung reference na yun, natawa ako kasi yung SKK, brand siya ng China phone, parang sobrang low quality na cellphone. Yun nga, pang lalagyan mo ng memory card, lalagyan mo ng kanta, gano'n. Minsan pa nga may TV pa yun, di ba? Ano siya, parang Chinese product siya, tapos pangit na nagagamit siyempre for the purpose of calling, for the purpose of playing music, watching videos, etc. ganyan, texting, yan. Pero China siya, tapos ayun nga, parang brand siya na talagang hindi, kung wala kang pera at gusto mo ng cellphone pang tawag, yun ang bibili mo. SKK. Boss, ganito itsura, putang ina mo kang SKK. Boss, hindi kita pinangungunahan tsaka hindi rin ako nagagalit. Inasahan ko lang EJ Power, binigay mo sa akin EJ Pangit. Pero kahit kargahan pa ng power itong isinalang yung MP3, makikita nyo lang tong wasak parang inapak-apakan lang na LCD. At last, LCD. Na LCD. baka hindi nyo naaalala, ako si Doc. At may dala akong itlog. Hindi. Props lang to. Sayang, hindi ko ipupukpok. Kasi ang liit lang ng itlog tapos ang laki mong bugok. Sayang nag-Istanbul. Nag-Istanbul Yung itlog reference na yun, hindi ko alam kung saang rap battle, nakalimutan kung saang rap battle, yung pinukpok. Yung pinukpok sa ulo yung kalaban. Pinukpok ng itlog sa ulo yung kalaban. Kumalat ng gano'n, no? Yun, si Doc nga daw. May props na itlog, tapos pinukol niya sa kalaban niya. Tapos, ayan, pinakita niya, panakot lang. Props lang. Pero sabi niya nga, sayang yung itlog, ang laki mong bugok. Parang yun lang yung pinaka-wordplay niya. Oops! And, may Istanbul may Istanbul si Jonas, sayang. So, siguro, siyempre, kita naman, mas malakas yung stage presence ni Jonas. Tapos, crowd reaction. Mga sulat niya, magaganda rin. Though malalim yung kay MP3, kay Jonas, parang
abot ng masa, which is yun naman yung isa sa mga brand niya. Yun din naman yung well, yung pagmamalalim brand din naman ni MP3. Tapos, technicals din pala, technical. Para sa akin ng round 1, 9-8 siguro, 9-8. 9 kay Jonas, 8 kay MP3. Pause. Proceed tayo sa round 2 nila. MP3. Tangina, sa Cebu daw ginanap, tapos Bisaya daw ako. Yan yung sinabi ni Baduy. Bisaya daw ako. Dati lang yun, uy. Yung dati lang yun, uy, kung tama ako, sa It's Pebbles time yun eh. Kila Azul, tsaka kay Had. Ano pangalan na? Si Azul tsaka si Bunso. Parang yun. Bisaya ka? Bisaya ka? Dati lang yun, uy, parang gano'n. May nakuha siyang crowd ng konti, siguro mga nakakapanood kay It's Pebbles time. Okay yung rebat na yun Patawa pero wala sa karakter ni MP3 kaya di masyadong malakas. Dati lang yun. Pero, bobo na ako mag-judge. Alam mo bang pinanood ko review mo sa battle nila Didel at Kulas? Body bag ka dun. Nung sinabi ni Didel na yung init niya ay pang Vesuvius, ba't bigla kang gumanon? Ano yun? Para mas makita mo yung meaning. O di ba ang labo pa rin, Repa? Jonas, di sa lahat ng panahon yung mata mo yung may problema. Gets naman, gusto mo lang na mahimayo ng maayos. Ang di ko lang maintindihan, ba't ka biglang naging si Cyclops? Tapos pag may malakas na bar, ipopost niya lang yung vid na sasabihin niya lang din ulit. Pabalik malakas, hindi ko lang maintindihan, ba't ka biglang naging si Cyclops? Tapos pag may malakas na bar, ipopost niya lang yung vid na sasabihin niya lang din ulit. Pabalik-balik kanyang screenplay, kaya kung si Batang Rebelde yung CCTV, ito naman yung instant replay. Sabi ni Didel, si Vic Soto at Enigma ang totoong mga malalakas na boses. Gets? Eto breakdown ni Hunghang. Boses talaga. Boses. Boss. Bossing. Galing. Tangina yun lang. Tama yung punto ni ni Jonas Naintindihan ko yung punto ni Jonas doon, no? Siguro nakita lang ni MP3 na mababa lang or unti lang yung words na sinabi ni Jonas. Pero 'di ba? Boses, bossing. Hindi na hinimay lang ni Jonas, pero yun yung word connection nun, yung double meaning ng boss tsaka yung bosses para sa bosses na maraming boss at saka yung voice. Ang kina-character breakdown ni MP3 dito, yung Jonas na nagre-review, hindi yung Jonas na battle rap. Buti na himay mo. Yung ini-explain niya, alam na natin, wala tong legit na sinishare. Walang dinadagdag sa convo, parang na-restrict sa messenger. Trying hard mag-gets yung bars, hindi ka ba nahihiya? Kung ikaw yung nanggagatas, tol, ba't ikaw yung napipiga? Yun, galing. Kaya niya inimbento yung pakisama sa pag-judge para madaan sa biro yung pag-explain at saka malin lang ang public. Pero binabase niya lang sa crowd reaction yung decision niya ng tunay niya na habit. Pag may pang matilinong bars at English lines, di na yan makarelate sa topic. Alam niya lang na malakas pero di niya naiintindihan kung bakit. On Jonas's defense namin niya naman na hindi siya ganong humihingi din siya ng tulong kapag sa comment section, sinasabi niya, sinasabi niya, comment down kung ano ibig niya sabihin, gano'n. Kasi sinasabi niya, hindi ko alam yun, mahina ako sa ganito, parang si Looney din sa anime, nagtatanong sa guest. So, hindi naman lahat, hindi porket nagre-review ko ng rap battle. Pero, syempre, weakness din ni Jonas yun. Totoo naman din yung mga sinasabi. Nagre-react ka porket malakas, pero hindi mo alam kung bakit. Maganda yung gawa ni MP3 doon, siguro, lang. Yun nga, sabi ko kanina, hindi yung Jonas na battler yung nila
ang binabasag, dinadaran. Yeah. Pero ginagamit mo. Tangina, ultimo opinion sa pag-judge, hirap na hirap ka maging vocal. Gantong-ganto yung mga kaklase nyong maingay pero bagsak naman sa oral. Kaya kahit veteran ka tol, tingin ko sa'yo kulang ka pa. Ikaw yung 10 taong gulang na sa classroom na hirap pa magbasa. Alam kong tanga din ako mag-judge pero React yung mga tao. alam kong may issue din ako sa pag-judge, but I let my ego die. Kung iba yung trip nyo, sa trip ko, I don't need no lies. Ikaw, you've been here 10 years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides? Yun. Ganda nun. Diba? Weirdo eyes kasi nga banlag. Tapos kita both sides. Tapos nun, ganda nung linya na yun. So, ayaw mo tinulugan. Kasi nga si MP3 siya. Ayong. Ultimo 2x2 at isa buhay, pinagtripan ng hinayupak. Mangilan-ngilan na din yung mga laban na kanyang binalasubas. Hoy, wag kang patanga-tanga kung wala kang malika na pangungusap at wag kang puro pakisama din ang utak. Oo. Kasi gusto ko, Silent reaction, siguro. Yun yung marami kay MP3, silent reaction. Galing yun. Ganda na sulat nila yun. You can see both sides, tapos hindi lang pakisama. Di ba kasi nga si Jonas, magaling makisama daw. Yun yung brand ng judging niya. Tapos, pakisamahan ng utak. Galing. bumaling ka para magbago ka na gago. Gusto ko mahimay mo yung mga bars at mapaliwanag mo sa tao para pag ni-review mo tong battle natin, magiging klaro pa sa klaro at mapaliwanag mo ng maayos kung paano ka tinalo. Yun. Kasi ako ang pinakabago, nabasihan ng bawat hurado. At wala tong pakisama kahit idaan sa peace talks. Habang si Milky Man na mimilkit dry, piga ang utak pag may deep thoughts. Ito yung bagong disenyo ng pag-review, kaya isa rap, so hate me now. Ikay dinisect ko ng maayos, tol. That's how you break it down. Reference niya yung iba't ibang channel ng iba't ibang channel na reaction video sa battle rap. Doon na niya sinabi, ano ba yun? Basihan ng hurado, peace talks, milk it dry, isa rap, tapos break it down. Yung deep dive ba? Nasama niya ba yung Tak pag may deep thoughts, peace talks. Habang si Milky Man na mimilkit dry at wala tong pakisama Milky kahit Man. idaan sa peace talks. Habang si Milky Man na mimilkit dry, piga ang utak pag may deep thoughts. Akata? Deep thoughts ba yung kay M-Site o deep dive? Maalala. Ito yung bagong disenyo ng pag-review, kaya isa rap, so hate me now. Ikay dinisect ko ng maayos, tol. That's how you break it down. Tony. Sinisiraan pa pag video reaction. Sorry. Round 2 ni MP3, maganda lang. Gusto ko yung round 2 ni MP3 versus round 1 niya. So, paangat yung ano niya. Paangat yung parang acceleration ni MP3. Galing. Okay yun. Round 2 tayo ni Jonas. Ko? Kala mo sinisiraan pa pag video reaction ko? Kala mo, Habe? Pang-ina mo si Looney nga bobo sa anime. Siyempre, may mga bagay akong hindi alam. Tang-inang to ang puta, ungas. Pinagyayabang mo pa yung pagja-judge. Medyo Tangina, totoo. Pag ako nag-judge, may sense. trip lang. Pero inaabangan. Tama. Pag ikaw nag-judge, detalyado, tas wala silang pakialam. Hi! Pwede ba mag-request? Pwede? Pwede ba sabayan niyo ako? Okay lang? Taas kamay! Yo! 1 2 Okay na. Pinali ni Jonas yung expectation ng mga tao. Akala siguro ng mga tao mag-flow si Jonas. Yung pala magsusumba. Setup kaya yan? Tingnan natin kung setup. O baka sabihin mo, hindi nakasama sa rap game yun, tanga ka. Nakatulog sila sa rounds mo, ginising ko lang sila. Oh, yun na.
inunto. Galing, galing. Round 2 na! Handaan na ba? Kasi papakitaan na kita. Yang pangalan mong MP3, papalitan ko ng Mama. Aray, Mama. Alam nyo ba Bomba. nung nakaraan, nakita ko to si Bading tumatakbo sa Baklaran. Bading, baklaran. Bading takbo. Baklaran. Alam nyo ba nung nakaraan, nakita ko to si Bading tumatakbo sa Baklaran. Bading takbo Baklaran. Baklaran. Word gay. Ay, galing. Ba't ba tinatawag niyo tong Bading? Grabe mangusga madla. Porkit tsumutso pa, sinasabihan yung bakla. Ang papangit na ugali nyo. Masyado kayong mapangutya. Paano kung yung pagtsupa, hindi niya naman sinasadya? Halimbawa sa MP3, lasing. Tapos sa Inidoro, sumusuka siya ng malala. Tapos kinukomfort siya ng tropa niyang umiihi din sa baba. Eh yung titi, malapit sa muka. Tapos nasubo niya ng bahagya. Yun ang sinasabi kong tsupa na hindi sinasadya. Kaya yung sinasabi nila sa'yo lagi, wag mo pakinggan. Tuloy mo lang pare, tsupa ka lang. Ulul, bakla ka talaga. At yan ay legit bro. Sinesearch niya sa Google, how to deep throat. Alam mo yung mga kartada mo? Trip na trip ko pa naman, Pops. Bigyan mo lang ako ng 150, patitikimin kita ng Only Punch. Only punch. Oo, inamin na sa akin ni Emzite na ikaw ay bading, Mike. Trip mo daw pag midnight, mancho pa sa e-bike. Walang pinipiling titi, kahit madumi, go lang. Paborito niyang isubo yung mga titing komang. Okay lang maging ganyan eh. Kaso yung kababuyan mo, sobra. Biruin nyo yung tamod ng tao, hinahalo niya sa torta. Yung mga ganyang kahayupan, paano mo natitake? Lumalabas ka pa ng bahay, yung titi mo nakatape. Ipagduduldulang kung bakla ka kahit ikaw ay mainispar. Bading, yung butas ng tumbong mo pa-star. Aswang ka pa raw, sabi ni Kripley. Kaya pala, lupit man laway. Tang-inang tik-tik to, dinidilaan yung burat ng tatay. Sobrang ano eh, no? Sobrang entertaining kasi ni Jonas na kaya niyang gawin yung gano'n ng tuloy aasar na ano, nakakatawa. Siyempre sa iba. Siyempre, kung natin kay MP3, kung bading talaga si MP3, ma-hurt siya. Pero sobrang entertaining ni Jonas. Parang yun yung inaabangan mo sa kanya, hindi na parang bars. Aabangan mo rin yung mga jokes niya. Yung ginagawa niya, nilalatag niya yung parang parallel universe ni MP3 na kung saan ginagawa niya yung mga gawaing kabaklaan, parang gano'n. Galing-galing ni Jonas. Nakakatawa. Kaso nga lang, siyempre, wala nang bigat, di ba? Lambara, ano na lang, parang creativity kung paano niya ginawa yon. Pero hindi na siya talaga, parang hindi siya pang-battle na ano, kung nangaasar na lang talaga siya na ang plaka, parang ganun. Oo, lahat ng lihim mo ay mabubunyag na tol. Aswang sa bahay nyo, ang daming titing putol. Kaya pala inalok ng pamangking ko to kumain. Tumanggi, kala ko naman busog ka pa. Puta, sabi ba naman yan sa akin, oh? Ayoko sa pamangkin mo, tol, supot pa siya. Putangin to. Asilan mo naman sa tite. Grabe ka naman. Pero nung pumasok yung tito ko, yung tiyan niya kumalam. Oo, sa isang anggulo lang umikot yung inulat tong mga bara. Pero tingnan nyo yung bading, mukhang nawawala na ng aura.
Bading! Aura! Puta, naisip ko pa yon. Kalamini mo ba't yun? Kung mahusay ka talaga, ibalik mo tamod ko. Yung kalamiin mo pat yun, kung mahusay ka talaga, irimpat mong lahat yun kay Looney. Pero sa niya, kalamiin mo pat yun, kung magaling ka talaga, ibalik mo yung tamod ko. Para sa tulpo yata yun eh. Ang napanood ko sa reels sa tulpo. May bakla na, balik mo lahat ng ginastos ko sa'yo. Eh, sabi nung kinolboy niya o ginawa niya, sige, balik mo muna yung tamod ko. Loko-loko din to si Jonas. So, yun. Yun na ba? Round 2. Round 2 ni Jonas. Tapos na. Round 3 ni MP3. Round 2. Sorry. Round 2 ni MP3. Round 2 ni Jonas. Mas maganda yung gawa ni MP3 kanina. Tuloy, ano siya, hindi pala tuloy-tuloy. Nataasan niya yung round 1 niya. Si Jonas naman, maganda yung round 1 niya. Hindi ko na type yung round 2 niya na nang aasar. Nakakatawa, oo, kasi katawa siya eh. No, effective yung pagpapatawa niya, effective yung jokes niya. Kaso, parang kung sa ibang battle yun na inasar mo ng tungkol sa kabaklaan, tapos parang siguro hinaluan niya pa ng yung ibang bars. Bagay, hindi na magiging jokes yun. Yung ibang bara na pambara. Hindi na nga lang magiging joke. Siguro hindi na magiging effective na patawa yun. Siguro nilaan ni Jonas yung round 2 niya. Pang jokes na talaga. Round 2, Jonas versus MP3. 8-9 naman. Jonas 8, MP3 9. 9 lang kay MP3 kasi may stumbles pa. Laylay kasi hindi niya makuha yung crowd masyado. Unlike kay Jonas na nakukuha niya yung crowd. Yun nga lang, jokes yun. Okay, proceed tayo. Round 3. MP3. Let's go. Balik ko daw tamod niya. Ano de? Round 3 na. Ano, flip top. So far, masaya ba? Yeah! Siyempre, Jo, di ko rin maitatanggi na talagang nakakatawa ka. Kaya mo kong daragin dito sa stage? Di yan nakakapagtaka. Pero pag hinamon kita ng suntukan, ano, papalag ka ba? Joke lang. De, after party ng Gubat 12, pinagtripan niya kaming lahat. Napakakupal nagpabida. Tinawag pa akong EJ Power na dina-aprubahan ng visa. Kaso yung senaryo lumala. May sinabing masama, kaya hinamon siya ng suntukan ni Mastafit nung ginalit niya yung matanda. Itong si Gagi na uga, at ang tanging nabanggit niya nung siya ay kabado na. Kuya Pito, wag ganun, malaki naman respeto ko sa'yo ha? Pagkatapos mong mang-trip biglang respect, tangina ang hot niyan. Parang hinampas mo ng itlog, tas sinabi mo na, props lang. Walang dating. Ewan ko, siguro kasi sa akin kasi, ang structure ng samahan dyan, may samahan na kasi yung Batang Quiapo in which pasok doon si Jonas at saka si Mastafit. Si Mastafit, naman yun parang tropa naman talaga nila yun. So, ewan ko kung totoo yun Tatusin siya pabanatan siya or inaya siya ni Mastafit ng suntukan. But I doubt, parang hindi ganun ka-credible, kaya siguro wala din react. Yun parang inside story nila yun. Tapos, yung itlog reference niya na nagamit na ni Jonas kanina, hindi niya na-outshine parehas namang hindi ganun kaganda yung nagpa nila or yung paggamit nila sa itlog reference. Pero wala, mas malamya lang yung kay MP3. Yung kay MP3, pangit may actions pa siya na parang bonjing siya. Pinonjing niya pa yung sarili niya. Yung kay Jonas, simple lang sayang yung itlog, ang laki mong bugok.
Walang dating yung ano, yung yung setup niya ng ano, ng ti-trip tapos 'pag pinalagan hindi papalag, respeto sa kita. Puro kasi pambubuling mga statements for the sake of entertainment, pero walang palag pag yung pinagtripan ay nawala ng patience. Parang nag-turn off lang sa comments nung ang page puno ng hatred kasi nung may masamang reaction siya ay natakot sa engagement. Pero in fairness sa kanya, tumayo siya ng matikas nung si Mastapit lumapit. Kaya hinanda ko cellphone ko kasi pang content na tumatik. Tangina, bilib ako kasi si Jojo di nagpanik. Ang tapang niya habang ginagawa niyang pansalag si Arik. Tol, wag kang magtago sa likod ng salitang respeto pag biro mo'y inaksyonan. Kung pinalagan ka't di ka pumalag, di yan respeto, takot yan. Oo, Jonas, alam ko. Sa pagiging bully mo ay kay lamang at proud ka. Kaso lang yung cross the line at naging out of bounds na. Alam mo ding mali ka doon, sumobra ka at ng clown pa, kaya natakot ka sa pito, alam mo na foul ka. Siguro yun yung setup. Kung yun lang yung setup niya, yung Mastapit, tapos pito, tapos foul ka, ang haba ng setup na yun, tapos hindi nag-pay off kasi hindi siya convincing. Yun lang. Okay, proceed tayo. Di lang yun. Ginalit niya din si John Leo dati kasi pinagtripan niya sa content yung master naming bay na bay. Sabi ko, tanginang mga banlag, di na naman nagkikita eye to eye. Ay, ganda. Alam mo anong malupit doon? Dinisrespect ka niya ng todo, tas tumihaya ka lang, Lodi. Tangina, naging duwag sa story. Dinamay na pamilya mo, tapos ikaw pa yung nag-sorry. Itong prankster, walang answer nung sa gangster pinapulan. Nakakatawang kinailangan pa ng Leo para tong cancer matauhan. Kung kailan mo kinailangan na maging mapagpatol. Tsaka ka lang din tumino at di ka man lang kumahol. Ang lakas mong mga asar, tapos di mo man lang napagtanggol. Kaya paano ko iuwi yung bayag niya kung wala kang bayag, tol? Yeah. Tsaka, kaya, tas sasabihin nyo ako yung malamya. Eh, ito nga yung Sayang yun, kung pinasok niya dun yung sa bayag-bayag, pagalitan natin. uwi yung bayag niya kung di mo man lang napagtanggol. Kaya paano ko iuwi yung bayag niya kung wala kang bayag, tol? Ayun o, kung pinasok niya, paano ko iuwi yung tamod niya kung wala kang bayag, tol? Sayang, opportunity missed. Kung ginawa niyang gano'n, 'di ba? Paano ko iuuwi yung tamod niya? Paano ko isosoli yung tamod niya kung wala kang bayag, tol? Hiyawan tao dun. 'Di ba, writtens niya na nagmukhang rebat. Ganda sana nun. Mga parang duwag respeto angles niya tapos magmumukhang rebat sa dulo. Galing. Sige. Kaso, magmumukhang pinredict niya yung bakla angle sa yun lang. Anyways, go. Yeah. Tsaka, kaya, tas sasabihin nyo ako yung malamya. Eh, ito nga yung may patunay. Nung may nag-step up na sa bully, lumantad ang mga kulay. Ako, di man nire-respeto ng marami o binibigyan ng pugay. Huling nang damay sa pamilya ko, nilaglag ko sa isabuhay. Kaya pag nag-angas pa to kaumay, ako'y di na maluloko. Mga tinatago mong kahihiyan, dinidiin ko lang ng todo. Oo, magaling kang magbiro. Pero may limit lang yun, bobo. Wala kang nagagawa kapag ang sitwasyon seryoso. Galing. Okay yung round 3 na yon, yung dulo na part. Sayang lang, opportunity missed. Tapos, hawak na ni Sir Arik yung baril ni Manda Baliw. Kaso, yun nga, yung setup niya ng mga gulpig, away-away, parang hindi siya, convincing. Hindi siya convincing. Parang hindi gagawin ni Mastapit yun. Jan Leo. Kasi nga, darling of the crowd yan si Jonas eh. Maraming kasundo yan. Maganda yung dulo, pero sayang yun, no? Sayang yung sa tamad angle.
Anyways, proceed tayo kay Jonas. Jonas, round 3. Pwede ba ako mag-request? Sayo naman. Ay, puro away. Tanginan to. Pati si Kuya Pitts, sinasali. Tanginan nung away, prank yun. Kinabukasan namin sinabi. Gago ang puta, pati daw kami ni John Leo. Nag-aaway. Ang ina na ito ang puta. Puro ingay. Paano kami mag-aaway nun? Ano kami, pinsang maghiwalay. Diba? May pinsang buo kami maghiwalay. Ang ina na ito. Okay, Puro away pangit. yung mga sinasabi para lang yung rounds niya mairaos. Sinisira mo kay John Leo porque di kami nagkakatinginan ng maayos. Tangina, okay kami yan. Kupal ang puta. O sige, dahil kupal ka, pag-usapan natin yung sinabi mo kay Kayram na wala daw loyalty. Kasi sumalang at lumaban dun sa liga ng PSP. O lumalaban din ako dun. Anong problema ang MP3? Kasalanan ba ng isang artist na mag-perform para sa napag-usapang talent fee? Hipokrito ka kung di mo kailangan ng pera. Huwag ka na magmalinis at maghugas. Puta si Kristo nga para sa pilak lang ha, nilaglag siya ni Judas. Bakit may mga OFW na sa kanilang bayan lumilikas? Tingin mo ba trip lang nilang iwan yung pamilya nila sa Pilipinas? Bakit yung mga artistang mayayaman na nagtatrabaho sa magkabilang channel? Ano pa kaya yung tulad naming rapper na alipin na netong battle? Kaya kung tumatawid man kami sa magkabilang liga, alam kong gets na yon ni Enigma. Kaya nga ako duleng pare kasi gusto ko doble yung kita. Galing. Tsaka yung sinabi mo kay Galing, Emside, doble kita. hindi binibigyan ng TF mga taga-motos. Ang lupit mo tropa, ang bangis mo pumoka, biruin mo, naisip mo pa yon habang naka-stay ka kay Christian Paolo Gabriola. Ooh. Christian Paulo Gabriola, si M-Site di ba? Tama ba? Yun alam ko yun yung pangalan ni M-Site Tama ba yung dinig ko? Ang bangis mo pumoka, biruin mo, naisip mo pa yon habang naka-stay ka kay Christian Paolo Gabriola. Oo, yun. Christian Paulo Gabriola, si M-Site nga yun. Tapos, doon siya nag-stay si MP3. Tapos, nung battle nila ni MP3, siniraan niya si M-Site. So, siguro, ayan, yun siguro yung angle na to. Ang bait mong rapper, ang lupit mo brother. 2 weeks ka na kala M-Site, puta naiisip mo pa yung i-angle. Ito yung tipo na hindi dapat pinagkakatiwala ang tao. Ikukwento niya sa lahat kapag boysin yung timba nyo. Pag Jollibee yung plato, cup noodles lang yung baso, Selecta 3-in-1 yung tabo at pako lang yung kandado. Ang punto, Galing. Kumbaga yung mga flaws sa bahay na kadalasan pinupuna is ipagkakalat ni MP3 pagka lumabas na, parang gano'n. yung pagiging kupal mo hanggang langit sagad. Ang daming magandang pinakita nung site, ang na-site mo pa yung pangit na side. Sa bagay, battle to eh. Si EJ Power nga no? Si Vitrum, si Shay, parang hindi na natakot sa impyerno. Pero hindi sila masama. Si Enigma yung demonyo. Demonyo ka, Arik. Nakatago lang yung sungay. Biruin mo, ang saya niyang kumikita habang nagsisiraan kami ng buhay. Di ba? Tanginasip ko sa Arik. Sinaniba ni Akata si Jonas dito. Sobrang sama. Pag nag-match up, walang pigil-pigil. Biruin mo, pinaglaban niya si EJ Power tsaka si Vitrum kung hindi ka dibil-dibil. Kaya, sobrang samang tao. Hindi na nakokontento yan sa bars-bars. Alam nyo, tingin niya sa amin, nagbabangga ang dollars. Ikaw, di ka kasama sa kita. Kasi wala kang kwenta mag-spit. Rounds ko, pumapasok yung AdSense. Yung rounds mo, ini-skip.
Kaya kong maka-million views kahit kalaban ko ang weak. Di ko kailangan ng MP3, pre, kasi hawak ko yung beat. Let's go! Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat sa... Kakainis. Ano? Yun yung round. Okay, round 3 ni Jonas. Round 3 ni Jonas. Wala eh, parang mas maganda sa round 2. Pero versus sa round 3 ni MP3, siguro 9-9. No? 9-9. Kasi maganda na yung ano eh, may lamya. Ay, kasi hindi, medyo nawalan nga ng dating yung round 3 ni MP3 dahil sa away angle niya na hindi convincing. So, 8 siguro. 9-8 nga. Jonas MP3, 9-8 yung round 3. Ayun. Round 1, 9-8. Round 2, 8-9. Round 3, 9-8 ulit. In favor of Jonas. Ayun. Ganda, no? So, that's it. Tingnan natin yung Second side 15, MP3 versus Jonas. Mag-iisang beses para sa kanilang pareho. Ang mga narurado, 4-1. Magingay para kay MP3. Ay, para kay Jonas, sorry. Para kay Jonas. Binaw. Hello. Binaw. Jonas, 4-1 Jonas. Panalo. Pwede pala yun, Vito. Real, live reaction dito. Tangina, kinabahan ako ron. Kala ko panalo talaga ako eh. Maraming salamat kay Boss Arik, syempre kay MP3. Ako na yan. Si MP3 pa pala. Oo nga pala. Ano, yun nga pala yung ending nun. 4-1 kay Jonas. Ayan. So, ako yun eh. Yan, in favor din ako kay Jonas. Hindi ganun kaganda yung battle nila kasi parang may mas igaganda pa at may mas ilalakas pa yung battle nila. Parang yung Jonas nung versus Sendlock tapos yung MP3 versus nung kay Marshall Bonifacio. Lalakas sila doon. Dito, parang hindi sila nag-A-game B. Or ang hirap, siguro hirap lang din silang sulatan yung isa't isa. And parang si MP3 parang inaano na rin eh, pinapain na rin ni Sir Arik kay sa mga komedyante. Parang yun yung parang siguro ginagawa niya na ano, practice ground ni ito sulatan mo to, i-style clash kita ng i-style clash. Tapos bibigyan kita ng minsan ng mga magandang laban kaya ng ano, Marshall Bonifacio. Yung mga ganun. Anyways, ang ganda ng laban, pero tingin ko may mas igaganda. May mas maganda pa sila sa ng performance. That's it. Yan ang aking delayed reaction. So, abangan yung susunod ko pang upload. At saka, marami pang iba. This is just a fun reaction, no? Hindi ako involved directly sa hip-hop industry. So, this is a regular consumer na reaction. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo yun, please like and subscribe sa aking channel. Share nyo na rin kung may share nyo or may topic nyo or kung may pagkakalat nyo sa mga tropa ninyo. Sabihin nyo, panoorin nyo itong walang kwenta reaction video na to. Pero anyways, maraming salamat sa inyo. Peace out.